Nag-skating ako eh. Nadulas ako eh. Ay, mapapansin ako sa crush ko eh. Hindi pa ako eh. Kung papansinin natin, 3 beses sinabi po ng Diyos yan kay Joshua, magpakatatag at magpakatapang sa verse 6, verse 7, and verse 9. Be strong and courageous. Sabi ko nga kanina, maraming kabataan ang napapagod sa buhay dahil all along, diskarte lang nila ang nasusunod. Ang tapang ay nakabatay sa sariling lakas. Pero dito, sa sinasabi ng Diyos kay Joshua, ay ang pagmumulan ng kanyang tapang ay hindi dahil sa kanyang sariling abilidad at lakas, kundi dahil sa lakas at tapang na ibibigay ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapasakop sa Panginoon. Courage comes from confidence in God, not in our abilities. Tandaan niyo yan, mga kabataan. Courage comes from confidence in God, not in our abilities. Guys! Nakikinig po! Sino ka ba? Ba't ka nandito? Ano sa mga sa... Dan! Nagpunyo kasi. Dan! Di ba kaibigan mo si Andrea? Liana! Kita ko kayo kanina, di ba? Nakita ko kayo nagbabasa ng ano? Yung Bible ba yung Bible? Bible ba? Ay, Bible. Lahat ng sinagot mo, Alexa, 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 Alexa. Anong isuscore ko doon, Alexa? That answers all problems. Crush na yun, iniisip ko lang crush ko. Pagkagawa ng crush ko doon. Tama naman yun. Sana umaga pa lang binasa mo na to. Huwag yan yung masayang gusto. Uy, Arthur! Hello? Ay, si Lodi! Sama mo kami, tara, sama ka kating class. Class? Ilang oras yun? Kating nga eh, bakit tatanungin mo ilang oras? Ano? Bible kid ka naman? Class muna ako nun. Yun ka naman sa Bible mo, ha? Bible nga! Ay, Bible. The Christ power. Okay, rest. Sabi mo, Lord, saan ako mahina? Doon siya kikilos at doon makikita ang kapangyarihan niya. Lalo na, kapangyarihan ng Bible. Marami kong papalakas sa akin. Lord, thank you, Lord. Dahil alam ko, nandiyan ka palagi, Lord. Thank you, Lord, na ginawa mo, Lord, ang Bible. Palagi nagpapalakas po sa akin sa aking buhay. Sabi nga, 1 John 4:4, you are from God, little children, and have overcome them. Why? Because greater is He who is in you than He who is in the world. At yun ang banal na Espiritong nasa sa atin, nananahan sa atin. And He is the author of the Scripture. And He is guiding us in our Christian life, mga kabataan. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. Bilang pagtatapos, maging matalino tayo, mga kabataang Kristiyano, at wag na tayong gumaya pa sa maraming tao ngayon sa kasalukuyan nating generation, mga kabataan. Paikot-ikot lang sa mundong ito at walang nararating. Let the Word of God be the power of your life for living. In us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Sabi sa James 1:22, ayon sa NIV, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Truly, God's word will be your power for living if you apply it. Let God's word guide your decisions and actions. Maraming salamat po sa pakikinig at pagpalain po tayo ng salita ng Diyos.